Alam nyo mga kababayan, mas naiintindihan ko na po ngayon, mas nauunawaan ko na ngayon kung bakit siya inaksyonan ni General Torre. Nung napanood ko po yung mas mahabang version ng kanyang video, nung narinig ko yung mga sinabi niya, ngayon naunawaan ko na kung bakit inaksyonan na siya ni General Torre. Mapapakinggan niyo po yung kanyang mga sinabi dito, no? Ang dami niyang akusasyon na exaggerated. Ang dami po niyang sinabi dito na OA. Yung kanyang mga claim na OA at saka yung mga akusasyon niya exaggerated po. Bibigyan ko kayo ng example. Sinabi niya dito, 2 months daw. Sa pagkakaunawa ko, 2 months daw po ubos na yung pondo. No? Naubos na daw yung pondo ng bansa natin. Tapos yung mga general daw, wala na raw pong, yung mga retired general, wala na daw pong pension. Yun po yung pagkakaalala ko. Maririnig nyo naman po, no? Doon na lamang sa claim na 2 months lang ubos na yung pondo. Exaggerated, mga kababayan. Nakikita ko kung bakit siya inaksyonan ni General Torre. Grabe yung mga paratang niya. Parang gusto lang talagang papangitin ang imahe ni PBBM at saka ni General Torre. Ang dami niyang bintang eh. Pakinggan niyo po mga kababayan. Talagang sobra OA. Tapos siya pa yung may ganong umiyak. Pakinggan niyo po. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Juna Binis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment kahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because wala tayong walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP military natin parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara binubuli, hinaharas, kihadire kihadito. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group
kahit mga barikid lang nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong, binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Hirap na nga si Tatay Digong pang-eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta karami ng politiko na local eh. Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobrang dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na less ang crime, 60% lower. I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang hiya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila, na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong arestuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marbel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambaluslos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero that's ano ko lang, let's unite, let's sacrifice. Kami sa Maisog Corps, puro sakripisyo. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede yang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo. Sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Kung wala ng volunteer na mag-organize ng rally, baka ito na yung last chance natin na magpakita na we are against this Bangag administration. At sana buong Pilipinas susunod. Kasi pag marami tayong nag-iingay, marami ang ma-feel ni Bangag, ma-feel ni Tory na pwede nilang patayin ang mga maingay tulad ko, tulad ng mga maingay na 37 vloggers. Pero hindi nila mapapatahimik ang mga Pilipino. Yun lang naman ang ano ko, yun lang naman ang advocacy ko. I want to express myself honestly. Yun lang naman kasalanan ko eh. Magsalita ng walang takot.
Kaya habang buhay pa ako, magsasalita ako na hindi natatakot. Payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo. Kasi demonyo ka. Pero never mind, you can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me, but you cannot silence the whole Filipino nation. Tory, mukha kang pera, demonyo ka, criminal ka. Utangin mo, Tory. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tory. Kasi si Tory, berdugo. Si Tory, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. So, payag na ako. Ilan ba yung matatapang na mga Pilipino, na mga Cebuano? Isa na ako doon. Pero isa lang. I-save mo to, i-save nyo, or pag ako namatay, pag ako naging missing, si Tory ang primary suspect. He is using the whole PNP organization to protect bangag administration and to protect his own interest. Mayaman na yan si Tory. Super yaman na yan. Pag naging chief PNP yan, nako. Ang ihari niyan, mga kriminal din na mga pulis. Yung mga nagsasabo. Tingnan mo si Marvel, ini-encourage pa mga pulis natin. Hindi raw adik hindi raw lahat ng nagsasabo adik. Gago pa naman. Pag may nangyari kay Tatay Digong, Tory, magtago ka na. Pag may nangyari sa mga Duterte, pinakialaman niyo yung cellphone na personal phone ko. Alam niyo ako ang lead convener, tiniming niyo pa. Tiniming niyo pa na ngayon ang rally. Ginawa niyong search na 4 hours na kaya naman gawin in 30 minutes just to wear me out, just to harass me, just to show na you can do anything against me. Na kayo ang makapangyarihan. Fine. Pero wag na wag niyong galawin sa Tatay Digong. Wag na wag niyong makikita niyo pag may nangyari sa mga Duterte. Kala niyo sa inyo lahat ng mga pulis? Sobra kalahati dyan, pro-Duterte mga pulis. Baka kala mo, Tory, ikaw na yung may control. Hindi, nanahimik lang yung mga matitinong pulis dyan. Sana yung mga matitinong pulis dyan sa PNP, military, I do not know how we will do this, pero kailangan nating bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga bangag at mga kriminal at mga greedy tulad ni Tory, ni Tambaloslos at ni ni Bangag at ni Lisa, BBM addict. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, it will take another 20 years tulad ng tatay nila. I warn my fellow vloggers, Tory is an evil guy. Wala tong alam sa batas eh. Nahinira lang yata to dahil sip-sip eh. Mutila ni glubot ning demonyo ha. Kini-story kita kasanaw, murag na buhaya. I do not see integrity in Tory. And I warn my fellow mga vloggers. Tory will do anything to silence the Filipino because he is enjoying the power and he is enjoying the perks and the money he's getting from being the verdugo. He's the butcher. Tory, tapang ka lang eh kasi may mga sundalo ka, mga pulis ka, full battle gear. Mga religious group yung kaya mo. Mga babae lang kaya mo. Ordinaryong citizen tulad ko lang kaya mo. Pero siguro, Tory, pag may taong may baril, payag ako, barilan tayo eh. Matapang ka lang, Tory. Kasi nasa posisyon ka. Nagtatago ka sa mga sa mga pulis mo. May pera kayo. Nilimas nyo na nga yung pera ng budget ng 2025 eh. Magkano bang natanggap mo, Tory? Paambon naman dyan. Kami pa, mga yung HOR pa, paambon naman dyan, mga Quadcom, Tricom. Ang yayaman nyo na. Ang yayaman nyo na. Ilang milyon ba, ilang bilyon ba ang kasya? Ilang bilyon ba ang sapat sa bulsa nyo?
Hindi pa kayo na hindi na kayo naawa sa Pilipinas? Hindi na kayo naawa sa mga bata na namamatay araw-araw dahil sa mga adik? Drug money are now flowing into the pockets of our politicians. Mga uniform policemen, mga sir, uniform military men, sir, drug money is now flowing into the pockets of our politicians and leaders in the government. Pag hindi tayo nag-alsa, hindi tayo nagkaisa, hindi na tayo pumalag, wala ng Pilipinas na dadatnan ang mga apo natin. Sirang-sira na. Sa ngayon pa lang, sirang-sira ng Pilipinas. It's no longer safe to go out in the streets even during the day. Sa gabi pa kaya. Sa mga nitanaw diha, nanonood, let's do everything we can to support the movement against this Bangag administration. And also, if we cannot kick out this Bangag administration this year, at least let's vote yung mga senador ni Duterte. Yung mga Duterte senador ang iboto natin. Let's spend money. Let's do hard work. Let's sacrifice. This is not our fight. Para to sa mga apo natin, sa mga anak natin. Nakita naman natin si Inday Sara hinaharas. Araw-araw hinaharas mga Duterte. Pag hindi natin sila susuportahan, pag nawala ang mga Duterte sa Pilipinas, wala na tayo. Kaya masaya kami taga Cebu na pupunta si Tatay Digong. Sana pupunta rin si Inday Sara para makita niya gaano namin ka-love sa mga Cebuano ang mga Duterte. At ang laban from Mindanao to Cebu and hopefully to Manila. I know maraming mga taga Manila naggalit na pagod na sa administration na to. Biruin mo yung budget inubos in 2 months. 63% ubos na. Saan ba yung pera? Naibulsa na. Wala namang project eh. May binili ba sila? Wala. The money was released to the pockets of the politician. Kanino? Siyempre, sino? Lisa, Bangag, Tambaloslos, at minions niya sa HOR. At saka yung pumirma ng impeachment ni Sara. Pero sana naman, General Torre, lumaban ka ng patas. Walang arm twisting. Walang blackmailing sa mga judge natin. Walang gamitan ng mga uniform men to protect you. Kung talagang matapang ka, pumunta ka ng Cebu. Yung ikaw lang. At saka ikaw Bangag, pumunta ka rito Cebu para marinig mo kung anong sasigaw namin. Narco state na po tayo ngayon. Narco state ng Pilipinas. Drugs are everywhere. Kahit 9 years old, nagsasyabu na. Kahit saang lugar, pwede kang mamatay. Pwede kang, hindi na safe ang Pilipinas. Pwede na yung adik mong kapatid, adik mong asawa, adik mong kapitbahay, pwede siya ang papatay sa'yo. Kasi yung drugs is everywhere. Murang-mura na yung drugs. At hindi lang yan, it's not by incident or accident. It is by design. It is designed to destroy the Philippines. There is a bigger force manipulating and driving Bangag. When we criticize Bongbong Marcos administration, we are not only thinking na para sa amin, we are thinking for the whole Filipino nation. Ubos na nga yung pension fund ng mga pulis eh. Hindi na nga nakatanggap ng pension yung mga retired na mga military. Ubos na. Wala nang natira sa pondo ng gobyerno. Ninakaw na nila lahat. Ano pa bang iniintay natin? Nabasa ko, di ba, nag-circulate February pa lang, inubos na nila yung pera. Kahit sasabihin pa ng Supreme Court na illegal yung GAA 2025, moot and academic na yun. Kung na-unload na nila yung pera po, nasa bulsa na nila. Pero yung mga pumirma ng isang perma lang sa impeachment ni Inday, 150 million daw. Totoo ba yun? Grabe. Dami nilang pera. Ayun mga kababayan, narinig niyo po lahat ng kanyang akusasyon at para po sa akin, exaggeration, OA po, no?
Doon na lamang sa sinabi niya na tumanggap, no? Although ewan ko kung play safe siya doon kasi para siya nagtatanong lamang na may tinanggap daw na milyon-milyon yung mga pumirma para sa impeachment ni VP Sara. Tapos yung mga may suspect na siya agad kung may mangyari daw pong masama sa kanya at sa mga Duterte. Ang naintindihan ko po, ang suspect po niya ay si General Torre at ang administrasyon pong ito ngayon. Yun po yung pagkakaunawa ko, correct me if I'm wrong na lang. Pwede nyo naman pong pakinggan. Pero yun po yung pagkakaunawa ko. Tapos lagi niyang parang gusto niyang sabihin na hinaharas sila at parang ginigipit sila. Sir, ano bang pinagmulan nito? Ang pinagmulan nito is yung ginawa mong mali. Nagkalat ka ng fake news. Nag-post ka ng content na pinapakita mo yung sinasabi na picture daw ni General Torre. Tapos pinalabas mo dun sa caption na siya nasa hospital at may parang in my understanding, pinalabas niya dun sa content niya na critical yung kondisyon ni General Torre. At nag-viral po yan. Alam niyo po ba yung mga comments doon? May mga nanlait, may mga tumawa, may mga nagsabing karma, at mayroon din mga nag-worry. Definitely yung family, yung mga kaibigan at mga nagmamahal kay General Torre, nag-worry yun. At yung pong epekto ng fake news. May mga taong nang iinsulto, may mga taong tumatawa dahil sa ginawa niyang post. Pinagtawanan si General Torre. Tapos ngayon, ginawan ka ng action ni General Torre, ang dami mo nang sinabi, ang dami mo nang akusasyon na hindi na related sa nangyayari sa'yo. Tapos ikaw pa tong may ganong umiyak, mga kababayan. Grabe naman, no? In my opinion, yung ginawa mo kay General Torre is a form of online bullying. Tapos ngayon, ikaw pa yung magmumura, ikaw pa yung iiyak na tila ba ikaw pa yung biktima, na ikaw yung tama at biktima dito. Tama ba yan? Gagawa-gawa kayo ng kalokohan sa social media. Pag inaksyonan kayo, pa-victim kayo. Na kung magsalita kayo dyan, kung mag-appeal kayo sa emosyon ng publiko, daig nyo pa ng mga santo na hindi makabasag pinggan. Pambihira naman, mga kababayan. Ano? Tapos ang dami niyang akusasyon kay PBBM, sa admin, kay General Torre, no? Ang dami niyang sinabi. Pwede niyang balikan, mga kababayan. Tama ba yun? Ikaw tong gumawa ng mali palibasa kasi nasanay na kayong mga DDS kayo na nagsishare kayo ng fake news, satire, sarcasm, kalokohan, na alam nyo napapaniwalaan ng marami, na maraming tao ang hindi nakakaunawa na yun ay joke-joke lamang. Sineseryoso. Ganyan ang ginawa nila kay Pinoy Tapos alam nyo, mga kababayan, yung mga claim niya na naalala ko, parang sinasabi niya, narco state na yata yung kanyang term or narco politics, no? Yung naalala kong term, parang narco nation na tayo, ganyan. Yun parang gusto niyang palabasin I may be inaccurate, no? And then sinasabi niya na parang bali ka na naman po yung mga krimen, ganto ganyan. Tapos basta marami siyang sinabi na para pintahang negatibo ang imahe ng kasalukuyang administrasyon. In other words, ginagawa na naman po nila yung ginawa nila kay Pinoy na yung brand nila na crisis, na gusto nilang pagmukain na masama, hindi magandang kalagayan ng bansa, ganito ganyan, ang dami ng magulo, bla 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 bla. Sa madaling salita, gusto nilang papangitin ang administrasyon noon ni Pinoy. Para Para iupo yung kanilang mga idol. Ngayon, ginagawa na naman nila yung ganyang brand, yung ganyang style. Gusto na naman nilang palabasan na negatibo sa admin ni PBBM, ang daming ganito, ang daming ganyan, nagbalik na naman ng ganito, mahirap na naman, bla 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 bla. Para Para ibalik na naman yung mga idol nila, para sila na naman ang mamuno. Ano bang tingin nyo sa sarili nyo? Na kayo lang may kakayahan? Na kayo lang ang magaling? Na kayo lang ang mahusay na magpapaangat sa bansa natin? Binigyan na kayo ng pagkakataon. Noong nakarang administrasyon, 6 years yon. Anong pinatunayan nyo, mga kababayan? Kayo na lang po ang sumagot. No? Tapos na yung term ng idol nyo. Respeto naman. May bago ng Pangulo. Wala pa nga sa ikalawang taon yung Pangulo, grabe nang na-receive na mga salita sa inyo, pambabastos, panlalait, disrespect, kung ano-ano, hindi na nga pambabatikos ang ginagawa nyo pambabastos na. Grabe naman. Ano bang tingin nyo sa sarili nyo? Kayo ang may monopoly ng pagiging makabansa at pagmamahal sa bansa. Na kayo ang may monopoly, na kayo lamang at kayo lamang ang may karapatan na makipaglaban sa bansa. At kayo lamang at mga idol nyo lamang ang may kakayahan at magagaling na magpapaangat, no? Magpapabuti sa kalagayan ng bansa. Ganun ba yung tingin nyo sa sarili nyo? If ganun ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi nyo nakikita ang kabuuan ng bansang Pilipinas.
Hindi lang kayo magagaling dito at hindi lang kayo nagmamahal sa bansa. So wag kang umasta as if na ikaw ay ikaw yung tama, ikaw yung nagmamahal sa bansa. In the first place, bakit ka nagkakaganyan? Nag-post ka ng mali, nag-post ka ng maling claim about General Torre, inaksyonan ka lang niya. Tapos ngayon, ang dami mo na sinabing exaggerated claim and OA accusations. Tapos may parang tono pa siya na nananawagan sa mga polis, no? Na parang sabi niya sa mga mabubuting polis daw, ganto ganyan, bla bla bla. Anong tingin mo naman sa mga kapulisan natin? At anong tingin mo sa kasalukuyang admin? Abusado? Na patatahimikin ng mga kritiko? Hindi, no? Ganun lang yung narrative mo, pero wala namang ginipit yung kasalukuyang administrasyon. Kung kayo man ay nahaharap ngayon sa korte, sa batas at may mga kaso kayo, dahil may ginawa kayong mali. Meron kayong evident yung pinost mo. At maraming tao ang hindi sumasang-ayon sa'yo. Siguro, yung mga naniniwala lang sa'yo, ilan lang. Pero grabe naman, parang nanggagaslight ka. At pinoproject mo pa sa iba na parang ikaw pa yung talo dito. Ikaw yung gumawa ng mali eh. Anyway mga kababayan, alam nyo, kaya talagang dapat po nating supalpalin yung mga ganyan eh, no? Yung pag-iyak-iyak, kung hindi nila alam, kung yung mga taong makakapanood sa video niya, hindi alam ang totoo, hindi alam ang nangyari, maaring maawa sa kanya eh, maaring makisimpatya sa kanya. Pero in reality, bakit ba siya nagkakaganyan? In my opinion, takot yan eh, dahil alam niya, sa sarili niya, na may ginawa siyang mali. No? At sa tingin niya, alam niya na mapipinalay siya o mapaporsahan siya dun sa ginawa niyang mali. Kasalanan mo kung bakit nagkaroon ng search warrant. Nag-post ka eh. Imbis na dinelete mo yung post or nag-apologize ka kay General Torre, kasi mali naman talaga eh. Bakit, inaano ba kayo ni General Torre? Bakit ka nag-post ng ganun? Tapos ngayon, inaksyonan ka, eh, ikaw, kung makaiyak ka at makaasta ka, akala mo ikaw pa yung nadihado dito. Diyos ko naman, mga kababayan, ano? Bakit naman kayo ganyan, mga DDS? Tapos parang kapag pagkakaunawa ko sa sinabi niya, kapag may nangyaring masama sa kanya, sa kanila, ang suspect agad-agad si General Torre, si PBBM. Diyos ko mga kababayan, maging matalas po tayo at maging matalino. Huwag po tayo basta-basta magpadala sa mga ganyan, ano, umiiyak sa social media or ano, alamin natin, bakit ka ba nagkaganyan? Bakit ba nila ginawa sa'yo ito? No? Mga kababayan, maging matalino po tayo. Nakaka-frustrate sila, no? Pero hindi tayo dapat mapagod na supalpalin at i-oppose, suwayan ang mga sinasabi nila, kung hindi sila papaniwalaan ng publiko. Salamat po sa panonood. Sana makapag-comment kayo at ma-like yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.